The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM, Man. Aarangkadang magsasaka, usapang RCEF na. Ang modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkad ang magsasaka sa tamang makinarya. Yan, isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at mga nakatutok po ngayon sa ating live via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa panibagong episode ng Usapang RCEF. Ako po si Carl. At ako naman po si Pia. Kami po ang makakasama at makakakwentuhan ninyo tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga tuwing Miyerkules at Biyernes. Pero special episode natin to, partner, kasi special din yung guest natin. Siyempre naman, special na special. Kaya aabangan nyo yan. Ano? Yes. Ayan. Pero partner, bago tayo magpatuloy o bago tayo mag-umpisa, batiin muna natin ang ating mga butihing director sa PhilMec. Ayan. Simulan natin sa ating Director 4. Junicio G. Alvindia, good morning sir. Sa ating Director 3, Sir Joel V. Dator. Sa ating ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services, kay Sir Elijah Z. Davalos, good morning po sir. At sa ating BPED Chief and Interim Head po ng Coconut Trust Fund, Facility Management and Operations Division, kay Sir Andres M. Tuates Jr. Magandang umaga po sir. At syempre po, sa ating LSD Chief and Interim Director for Research and Development, kay Sir Nelson C. Santiago. Yan. At syempre, babatiin din natin ang ating mga Section Chief sa STIPS and sa STIBS, si Sir Jet Bolek G. Sobaba at si Ma'am Bess G. S. Magararu. At syempre, good morning din at isang mainit na naman. Isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng mga empleyado na naririto at nakikinig, lalo-lalo na sa ating mga drivers na way lagi po tayong manatiling ligtas sa inyong mga biyahe at syempre pati na rin sa ating mga magigiting na security guards na nakikinig lagi sa Radyo Agri. Yes, and syempre pagbati rin sa mga kasamahan na natin na naka-field ngayon, mga nasa travel. Ayan, good morning at mag-iingat po tayo. Keep lahat. safe po sa ating lahat. Ayan, sa usapang RCEF ay tatalakayin po natin ang mahalagang impormasyon ukol po sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Kabilang ang mga layunin nito, mga benepisyo para sa magsasaka, at kung paano nakatutulong sa pagpapabuti ng produktibidad at pagiging competitive ng sektor ng agrikultura sa bansa. Yes. So, nung last episode natin, which is kahapon po yan, ay tinalakay natin ang impormasyon tungkol po sa rice processing system. Kasama po natin si Mark Daniel Gutierrez ng Applied Communication Division. Ayan. Kung na-miss po ninyo ang episode na ito, ay maaari ninyo itong makita at panoorin sa ating Facebook page ng Radyo Agri 90.1 PhilMec at sa official Facebook page po ng DA PhilMec. Yan, tama ka dyan partner. At saka syempre, pwede din nilang panoodin ito sa RCEF Extension Program Facebook page. Ano? Bago po tayo magpatuloy sa programa, ay naririto po muna ang mga impormasyon at mga aktibidad po tungkol sa RCEF Mechanization Program. Panoorin po muna natin ang Balitang RCEF.
PBBM nanguna sa pamamahagi ng libreng makinarya sa Pangasinan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng libreng makinarya, equipment at farm inputs noong May 23, 2025 sa Santa Maria, Pangasinan. Kasabay din nito ang groundbreaking ceremony ng Lower Agno River Irrigation System o LARIS. Nakatanggap ang SQ Cabs Irrigators Association Incorporated ng isang unit ng Precision Rice Seeder, gayon din ang Lagasit Irrigators Association Incorporated. Nakapagpamahagi rin ng tig-isang unit ng 4-wheel drive tractor sa Cabalin Dipalo Irrigators Association at Alaksan SQ Irrigators Association Incorporated. Bukod dito, mayroon ding natanggap na parehong rice combine harvester ang Naivam Irrigators Association Incorporated at Federation of Adris Dipalo Irrigators Association Incorporated. Nagkakahalaga ng 11 milyong piso ang mga makinaryang RCEF na naipamahagi sa mga samahan mula sa munisipalidad ng San Quintin. Dumalo rin sa nasabing aktibidad si PhilMec Director 3 Joel V. Dator. Eksperto at kasanayan ng Alraman Farmers Multipurpose Cooperative, bida sa specialized training course. Nagpamalas ng kasanayan at galing sa paggamit ng riding type transplanter ang Alraman Farmers Multipurpose Cooperative ng Mama Sapano Maguindanao del Sur sa isinagawang specialized training course sa operation and maintenance ng riding type transplanter noong May 16. Ang samahan ay nagbahagi rin ng mga impormasyon tungkol sa paggagayak ng punla para sa paglilipat tanim. Layunin nito na magbigay sa mga participant ng hands-on experience at kaalaman sa tamang paggamit at pagmementina ng mga makinarya. 13 4-wheel drive tractors na Tier 3 na ipamahagi sa Leyte. 13 4-wheel drive tractors Tier 3 ang naipamahagi noong May 22 sa MLGU Grounds sa Alang-Alang, Leyte. Ang mga benepisyaryo na tumanggap ay mula sa una at ikalawang distrito ng probinsya. Nagkaroon din ng operator training para masiguro ang tamang paggamit at pagmementina ng mga makinarya. Nagkakahalaga ng mahigit 29 na milyong piso ang mga naipamahaging makinarya. Inspection at testing ng multi-stage rice mill isinagawa. Nagkaroon ng inspection at testing ng mga multi-stage rice mill na may 1.5 tons per hour capacity sa ilang lugar sa Mindanao noong May 19 to 21. Ang mga benepisyaryo ay ang Municipal Local Government Unit ng Dimataling at Municipal Local Government Unit ng Titay, pawang mula sa Zamboanga, Sibugay, at Mahayag Farmers Integrated Multipurpose Cooperative naman ng Zamboanga del Sur. Layon ng nasabing aktibidad na suriin ang kalidad ng makinaryang RCEF para sa kapakinabangan ng mga benepisyaryo ng programang RCEF Mechanization. 7 harvesters pasado sa isinagawang trial run testing. Nagkaroon ng trial run testing sa 7 unit ng Rice Combine Harvester Tier 2 sa probinsya ng Davao del Sur noong May 19 to 21. Kabilang sa mga samahan ay ang Dalawinon Farmers Marketing Cooperative, Sakub Irrigators Association, Magsaysay Farmers Multipurpose Cooperative, Badoma Irrigators Service Association, Cabula Irrigators Association, Santo Tomas, San Vicente, Igpit Irrigators Farmers Association o SSVIIFA at ang Laral Gomitoyom Irrigators Association o ang Lagomia Incorporated. Ang mga makinarya pati na rin ang mga kagamitan na naipamahagi ay nasa maayos na kondisyon. Oriental Mindoro RCEF beneficiaries sumailalim sa training workshop. Sumailalim ang mga FCA beneficiaries mula sa Gloria at Calapan City, Oriental Mindoro para sa isang araw na training workshop ng training machinery noong May 21 at 22. Ang dalawang batches ng training workshop
ay nilahukan ng 24 participants na naglalayong makakuha ng pangunahing kaalaman at kasanayan sa paggawa ng kanilang mga operational plan. Technical Property Inspection isinagawa. Patuloy ang inspection at testing ng mga Technical Property Inspectors o TPIs sa mga makinaryang ipinamahagi sa mga FCA beneficiaries ng RCEP Mechanization Program sa iba't ibang probinsya tulad ng Ifugao, Quirino, Palawan, Sorsogon, Camarines Sur, Negros Occidental at Oriental, Surigao del Sur at Davao del Sur. Mula May 2 hanggang May 23, nasa 130 units ng production machineries at post-harvest facilities ang nainspeksyon bilang bahagi ng layuning masigurong dekalidad at naaayon sa pamantayan ang mga makinaryang natatanggap ng mga benepisyaryo. Abot kayang bigas, pinalawak ng Department of Agriculture. Pinalawak ng Department of Agriculture ang 20 pesos kada kilong bigas sa 20 pangkadiwa centers sa Metro Manila at karatig lalawigan tulad ng Bulacan, Cavite, Laguna, Mindoro at Rizal noong May 15 sa Bureau of Animal Industry sa Quezon City, bilang bahagi ng pangako ni Pangulong Marcos na gawing abot kaya ang pagkain. Dumalo sa naturang aktibidad ang PhilMec upang suportahan ang programang makatutulong sa mas maraming pamilyang Pilipino. Extension activities para sa CET ibinahagi. Ibinahagi ng PhilMec RCEP Extension Component ang mga aktibidad nito sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman at paggamit ng mga crop establishment technologies sa naganap na training course noong June 3, 2025. Ibinahagi sa 79 representatives ng Facility Management and Field Operations Division, Applied Communication Division, Enterprise Development Division at Technology Management and Training Division ang mga konsepto ng advocacy campaign, operation and maintenance at enterprise aspect ng mga makinarya sa pagtatanim ng palay. RCEP Implementing Partners binigyan ng pagkilala. Kasabay ng ika-47th anniversary celebration ng PhilMec, kinilala at binigyang papuri ng ahensya ang mga farmers cooperatives and association at mga miyembro nito na naging katuwang ng RCEP Extension Component sa pagsasagawa ng mga aktibidad nito noong Phase 1 ng programa. Kinilala ang Santor Bongabon Agricultural Cooperative, South Nueva Ecija Seed Growers Multipurpose Cooperative, Laur Farmers Association at Makabilog Maynabo Tambo Irrigators Association. Needs assessment sa mga benepisyaryo ng Rice Processing System isinagawa. Nagsagawa ang Enterprise Development Division ng Enterprise Needs Assessment mula May 8 hanggang May 15, 2025 sa mga kooperatibang benepisyaryo ng Rice Processing System o RPS sa probinsya ng Nueva Ecija, Bataan at Nueva Vizcaya. Dagdag pa rito, nagsagawa ng lakbay-aral sa Center Cooperative Gimba Nueva Ecija bilang tugon sa pangangailangan ng interbensyon ng isa sa mga kooperatibang kalahok. Layunin ng aktibidad na suriin ang kasalukuyang estado at operasyon ng kani-kanilang rice processing enterprise. Inalam din dito ang mga plano, estratehiya at mga tamang interbensyon ng pamunuan para sa darating na anihan. At
yan po ang mga impormasyon hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para sa karagdagang update sa RCEF ay bisitahin lamang po ang ating Facebook page ng DA PhilMech o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmech.gov.ph. At wag din po natin kalimutan to hit the like button at i-share ang ating live. Ayan, hit po ng like. Ayan, bago po tayo magsimula sa ating talakayan ngayong umaga, ay babati muna tayo, partner, sa ating mga live viewers, sa ating mga tagapakinig via Facebook Live. Ayan. Syempre, unahin na natin dito si Ma'am Angie Aleria Kumahig. Good morning. Watching daw from Katarman, Samar. Oh, layo. Ang layo na pala nararating natin, partner. Ano? Good morning po, ma'am. At syempre, kay Sir Edmund Benedicto Agnas. Good morning po. Watching from Pontevedra, Capiz. Ayan. Good morning po, sir. Yes, and good morning din po kay Ma'am Violi, watching from LGU Katarman. At good morning din kay Sir Zaimon Calao, watching from Gandara, Western Samar. Ganyan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. So, ngayong episode ay makakasama po natin si Miss Jorilyn Joy Ruedas, ang Science Research Specialist 1 mula sa Applied Communication Division ng ating ahensya, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Tatalakayin naman po natin ang impormasyon sa RCEF Info Hub. So, ayan, magandang araw po, Miss Jo. Baka may gusto kang batiin or i-shout out. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po, Miss Pia, Sir Carl. At magandang araw din po sa mga nanonood po sa atin at nakikinig po sa ating radyo via Radyo Agri 90.1 FM. Magandang araw din po sa mga FCAs po natin na nakatutok po sa ating Facebook Live, sa atin pong mga RCEF, Convergence friends po from other implementing agencies. Hello po sa mga friends ko po dito sa PhilMech, sa Team Sopas po and Team Frontier. Hello po sa inyo. Sana po ay nanonood po kayo ngayon sa ating live at nakatutok po sa ating radyo. Ayan, so ang daming na shout out, Miss Jo. Pamilyar na pamilyar yung mukha na yan, ano, partner. Yes, so, marami siya talagang friends, di ba? Ayan, so umpisahan na natin ang ating talakayan about sa RCEF Info Hub. So, para sa unang katanungan, Miss Jo, so syempre bilang isa sa mahalagang intervention ng PhilMech Communication sa RCEF, ano ba ang Information Hub? So, Miss Pia, ang ating Information Hub o kung tawagin natin ay RCEF Info Hub ay isa sa mga convergence project po ng ating RCEF, Rice Extension Services Program sa unang phase ng RCEF. Kinabibilangan ito originally ng PhilMech, si PhilRice, ATI, and TESDA. So, sa project na ito, ang nag-i-spearhead ay si PhilMech at ina-identify ni PhilMech through model FCAs kung sino yung mga nagkakaroon ng Info Hub. At layunin nito, ito ay isa sa mga convergence project na nagsisilbing one-stop information shop kung tawagin ng mga FCAs natin, mga farmers natin para mas mapalawak natin yung kaalaman ng RCEF. Miss Jo, tatanungin lang namin, ano ba ang layunin o main objective ng Info Hub? So, layunin natin sa Info Hub na makapagtatag ng komprehensibong kaalaman at iba't ibang impormasyon tungkol sa RCEF Mechanization Program at sa ibang mga components nito. Kinakampanya natin na mapalawak ang kaalaman at pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa mekanisasyon upang mas maging competitive yung mga magsasaka natin. Nilalayon din ito na hindi lamang mga farmer members yung mga makakapakinabang ng ating mga intervention, kundi kahit yung mga non-members, mga kababaihan sa kanilang community, at kahit mga kabataan na interesado sa pagsasaka. Dahil yung ating Info Hub, open access to sa mga farmers natin through mga FCAs. At itong ating Info Hub, nilalayo niya na kumbaga mapaliit yung gap sa information, sa kaalaman ng mga farmers dahil 'di ba nung unang phase din ng RCEF, talagang hindi naman ganun pa kalawak agad. So ito ay nagsisilbing Info Hub talaga o kaalaman, knowledge hub ng mga farmers natin pagdating sa RCEF.
Kumbaga from the root word na information hub. So kumbaga si Miss Jo bilang siya yung naka-assign sa info hub. So ikaw talaga, Miss Jo, yung nagbibigay ng information sa kanila. Kumbaga kahit sa malalayong lugar. Ganun. Tama po. Pinupuntahan po natin yung mga farmers po natin, mga co-op po natin, mga asosasyon, para maibigay po natin yung kanilang mga kinakailangan. I-supplement natin yung mga kaalaman na kinakailangan nila pagdating sa RCEF. Dahil bukod sa mga training na ina-attendan, ito yung isang magiging parang review site ng mga operators, ibang mga farmers na interesado sa RCEF. Yan. Miss Jo, dagdag ko lang din, ano ba yung pinamimigay natin sa Info Hub? Magandang tanong yan, Sir Allen. So, sa ating Info Hub, meron tayong mga babasahin, yung mga Information, Education, and Communication Materials natin, o IEC Mats, at isang unit ng Smart Television, 40 inches, para sa mga KSL activities o Knowledge Sharing and Learning activities ng mga farmers natin. Itong knowledge hub na ito parang masisilbing mini library ng ating mga co-op kung saan maaari silang magbasa ng mga babasahin upang mas matuto sila patungkol sa mga kaalaman ng RCEF o umattend sa mga nagiging trainings, nagiging online seminar natin, mga webinar through iba't ibang mga implementing agencies. So, kaya tayo merong TV. So, ito ay yung tinatawag natin na Info Hub package. At itong ating Info Hub package ay nilalayon talaga na kahit saan man ang mga co-op natin ay mas magiging accessible sa kanila ang ating mga kaalaman tungkol sa RCEF. One-stop information shop talaga yan, partner. Kumbaga nakapackage siya talaga. So, sino-sino naman, Miss Jo, ang beneficiaryo ng RCEF Info Hub? Sa ngayon po, ang ating beneficiaryo ay mga model FCAs, Model Farmer Cooperatives and Associations mula sa bansa. Pero mali natin sa mga susunod na panahon, ngayong new phase ng RCEF, magdagdag tayo ng mga info hub sa iba't ibang mga co-op pa. Hindi lamang mga model, hindi lamang sa mga model FCAs. So ngayon sila muna ang target sa unang phase ng RCEF. Ayan, mga ka-Radyo Agree, sana po ay nakapag-take down notes po tayo, kasi sobrang daming information, sobrang halaga ng Info Hub na to, at sana po ay nakatulong po ang mga impormasyon na ito sa inyo, wag po muna kayong aalis, mga ka-Radyo Agree, at magbabalik po si Miss Jo, para po sa karagdagang impormasyon po tungkol sa Info Hub. Sa mga nagpaplano naman po magsumite ng kanilang aplikasyon upang maging beneficiaryo po ng RCEF Mechanization Program, naririto po ang listahan ng PhilMech Office by region po ito. Ihanda po natin ating mga ballpen at mga notebook. Take down notes po tayo. Ito po ang listahan ng PhilMech Office by region. Kasama po ang mga focal persons na maaari po nating i-contact. For Region 1 covering Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Ann R. Gregorio through 0951-541-4869, or you may visit FMFOD office, PhilMech CLSC Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. For Region 3 covering Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlinda T. Ramento through 0936-137-2292, or you may visit FMFOD office, PhilMech CLSC Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. For Region 2, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie P. Cachero through 0906-687-1855, or you may visit FMFOD office, PhilMech CLSC Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. For Cordillera Administrative Region covering Kalinga, Apayao, Ifugao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane M. Pascual through 0905-691-7462,
or you may visit Department of Agriculture, Regional Field Office 2, San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan. For Region 4A, covering Quezon, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine B. Valdez through 0977-822-9420, or you may visit Agricultural Training Institute, Diliman, Quezon City, Metro Manila. For Region 4B, covering Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth R. Calderon through 0906-841-4917, or you may visit Filmic FMFOD office. For Region 5, covering Camarines Sur, Albay, Masbate, and Sorsogon, you may contact Mr. Joseph D. Corporal Jr. through 0905-984-4402, or you may visit Department of Agriculture, Regional Field Office 5, PE Camarines Sur. For Region 6, covering Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie G. Haro through 0910-745-7136. For Negros Island region, covering Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John P. Flores through 0961-204-4911, or you may visit Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo. For Region 7, covering Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo G. Jimenez through 0928-779-6220 or 0965-837-1758, or you may visit Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol. For Region 8, covering Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern Samar, and Northern Samar, you may contact Aben B. Noble through 0965-360-8692, or you may visit PRTMDC, AES Compound, Barangay Balinsasayao, Abuyog, Leyte. For Region 9, covering Zamboanga Sibugay, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aisel D. Salampit through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. Or you may visit DARFO 9, Lenienza, Pagadian City. For Region 10, covering Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Gray P. Liaban through 0931-818-0358, or you may visit DANMA CLRC Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. For Region 13, covering Agusan del Norte or Dinagat Islands, Agusan del Sur, and Surigao del Sur, you may contact Ms. Jingle T. Palom through 0938-321-1477, or you may visit DA Caraga, PEEDMO Building, Capital Site, Butuan City. For Region 11, covering Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental, you may contact Ms. Hazel B. Benavista through 0919-799-2413, or you may visit Darcy's Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City. For Region 12, covering Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan L. Modio through 0956-724-1821, or you may visit Filmic Region 12 Office, DARFO 12, Annex, Zone 3, Poblacion, Coronadal City. For BARMM, covering Maguindanao del Sur,
Maguindanao del Norte and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khaled Y. Sangacal through 0930-346-8740, or you may visit Office of the Engineering Division, NA4, BARMM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Ayan, so bago tayo magpatuloy ay magbasa po muna tayo muli ng mga comments and shoutout sa ating Facebook page na naka-live po ngayon. Ayan, so mula sa ating Radyo Agri Facebook page, good morning po from CM De La Cruz. Ayan, hello CM, good morning. Good morning din from Quezon Isabela. Good morning po kay Miss Sarah Jane Laureta. At good morning din po watching from Sacdeco, Santiago City sa Isabela kay Ma'am Mary Burley Gaco. Ayan, good morning po ma'am. At good morning din po kay Ma'am Bernadette Karabit Almirapar, watching from Agdangan, Quezon. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Yan, tumungo naman tayo sa ating DA Filmec Facebook page, ano partner? Unang-una, yan, si Ma'am Virginia Mar Caparoso. Shout out ma'am and sir. Yan, shout out po ma'am. Watching siya from Trinidad, Talibon Integrated Farmers Association, ano? Tumungo din tayo sa ating RCEF Extension Program Facebook page. Kay Sir Marlon Paduyos, watching from Anao, Santo Domingo, Anao, Tarlac, partner. Good morning po, sir. Sa mga taga-Tarlac, hello Ayan. po. Siyempre kay Kadigwa, Kadigwa. Ano siya, partner? Basahin nga natin siya. Ayan, good morning po kay Sir Kadigwa Abdullah, watching from Cotabato City. Good morning po, sir. At syempre kay Sir Adrian Emmanuel Gladstone, good morning everyone. Ayan, good morning po sa ating lahat. So, para sa pagpapatuloy ng ating talakayan, ayan partner, ano ba ang ating pang-apat na tanong kay Miss Jo? Para sa pang-apat na tanong, Miss Jo, ready ka na ba? Parang ano pala to, no? Contest? Contest? Ayan. Tatanong lang namin, Miss Jo, ano nga ba ang status ng InfoHub sa Pilipinas? At ilan na ang InfoHub na na-establish natin? Opo. Sa ngayon po, as of kahapon lang, nag-check po tayo ng ating datos. Meron na po tayong 133 na information hub o info hub sa buong Pilipinas. Meron po tayong 70 sa Luzon, 22 po sa Visayas, at sa Mindanao po ay 45. Kung nakikurious po kayo kung sino-sino po ang ating mga benepisyaryo ng InfoHub, maaari pong tumungo sa rcep.filmec.gov.ph at meron po tayo doon na accomplishments at yung information hub. Makikita po natin na meron po tayo doong data mapper ng ating mga established InfoHub. So, kung nakita nyo po ang mapa ng Pilipinas at may mga pin po sa mapa po na ito, naroon po ang ating mga information hub na maaari pong puntahan po ng ating mga iba pa pong mga co-op na malapit po sa kanila. So, very accessible siya, partner? Very accessible. Malalaman pala natin kung asan yung InfoHub sa lugar natin. Tama. Siyempre, thanks to Miss Jo, siyempre sa efforts niya na pumunta sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, diba, na para maihatid yung mga kailangan nating impormasyon about sa RCEP. Wala na yan lagi sa office. Lagi na siya nasa field. Yes, so, bihira lang siya nandito ngayon. Kaya, sulitin na natin, partner. Opo. Actually, itong ating data mapper, hindi lamang po ako ang nakatulong po rito. Narito rin po yung mga dati na rin po nating staff na nasa mga greener pasture na po ngayon. Sina Sir Paulo, sina Miss April, si Miss Angela, si Miss Angela, ano ba si? Ange na lang po. Si Miss Ange po at si Miss Judy Ann. So, noong mga unang phase po natin sa InfoHub, mga kasama po tayo. At sila rin po ay may mga naging help po sa atin para po mabuo po natin yung data mapper po natin. At sa mga iba pa pong mga bagong FCA po natin na wala pa po sa data mapper, stay tuned po dahil ngayon ngayong mga pagkakataon na rin po na ito ay inaayos po natin ng data mapper po natin para po access na po talaga lahat ng ating information hub sa buong Pilipinas.
Ayan. So, abangan pala natin, partner, marami pang madadagdag sa ating data mappers. Opo. Lalo na ngayon sa second phase ng RSF, may mga ma-identify pa po tayo na mga pagtatayuan po natin ng info hub. Maaari din po tayo na abangan din po ang mga magiging beneficiary po ng pharmacy at ina-eye din po natin na magkaroon ng info hub sa mga pharmacy po natin. Okay, so abangan po natin yan, di ba? Siyempre, dito sa ating RCEF Info Hub na program ng PhilMec. Ayan. So, dahil established na siya, Miss Jo, di ba? Ang dami na niya, kumbaga parang kalat na siya sa buong Pilipinas. Ganyan. So, kamusta naman ang pagtanggap ng ating mga FCAs, beneficiaries sa Info Hub? Opo. Yung pagtanggap nila sa ating Info Hub, halos same ng kung paano nila natanggap ang mga makinarya. So, meron tayong ipipresent ng mga testimonial. Ipa-flash po natin sa screen yung testimonial lang. Dalawa po natin na co-op na beneficiaryo ng Info Hub dahil sila yung mga nauna na actually na na-establish. So, una kay Ma'am Diana Riza Langgahin ng Hafamupco, Hagonoy Farmers Multipurpose Cooperative. Malayo to, Hagonoy, Davao del Sur. Napuntahan namin siya. So, sabi nila, very helpful talaga ang Info Hub sa aming cooperative. Maganda at dekalidad ang mga materials na nababasa, nakatutulong both sa members and non-members ng cooperative. So, sa kanila, sa Hafamupco, talagang accessible yung Info Hub sa kanila as ipagpasok ng kanilang opisina ay naroon na yung Info Hub. So, talagang marami talaga nakakagamit ng kanilang Info Hub. Next naman po natin ay sa Danao Agrarian Reform Cooperative from Danao, Bohol. So, sabi naman ni Ma'am Lilibeth Putal, siya yung nandun sa may right side. So, maganda ang mga reading material sa Info Hub kasi malaking pakinabang sa mga students major in agriculture. Minsan, dito sila nagtitraining kasama yung mga kawani ng taga-agriculture office. Sila, kung nakikita sa larawan, ay harap lamang yan ng kanilang Info Hub. Pero yung kanilang place para sa Info Hub ay halos isang buong kwarto na. Talagang doon sila nagko-conduct ng mga training. Actually, sa buong Pilipinas, halos karamihan po ng ating mga Info Hub, hindi lamang corner. Kasi ang bilin natin halos Info Hub corner lamang po. Yung madali lamang makita ng mga members. Pero yung ibang mga co-op talaga natin, nilaanan nila ng isang silid, kwarto, para talaga makapagbasa yung mga members nila, yung mga farmers natin, at doon sila nagsasagawa ng mga training. Kapag may mga training ang ibang implementing agencies, nagsisend sila ng larawan sa atin, kino-compile po natin yung mga larawan na ito, na doon nila ginaganap sa kanilang Info Hub. Talagang access ng mga karamihan sa kanila yung mga Info Hub natin. Very relevant talaga yung project na to, partner, kasi hindi lang farmers o cooperative yung meron din tayong young farmers. Yes, tama. Siyempre, ang ating mga susunod na generation, siyempre, maganda na prepared sila using itong Info Hub natin. Mababasa nila yung ating mga materials. Isa rin yun siguro partner sa magiging equipment nila sa kanilang mga course na tinitake, Yes. Siyempre, kapag knowledgeable ka na sa isang bagay, you get to experience yung mga kung ano yung mekanisasyon na tinatawag, kung ano yung ibang programs pa ng RCEF, at kung ano yung ino-offer ng RCEF mechanization overall. So, kaya napakahalaga talaga ng RCEF Info Hub. Kasi, kumbaga, bago dumating sa kanila din ng mga makinarya, maganda na prepared sila using yung mga materials natin, di ba? Oo, tsaka mainam din doon, kapag may mga kabataan na miyembro, yung mga kooperatiba, actually sila rin halos yung mga nakakausap natin. Dahil siguro, yung sa age gap, hindi ganon kalayo sa atin sa bilang Info Hub officer, kami yung mga nagkakausap, yung mga batang miyembro ng kooperatiba, sila na ang nagiging person in charge ng ating Info Hub. Oo, karamihan nga rin sa mga napuntahan natin, may mga bata rin na operators. Oo, may mga kabataan na operators na, at
ginagamit nila yung mga materials natin sa InfoHub bilang reviewer, kung ano yung mga kailangan nilang balikan. Pero actually minimal lang kasi ang ganda rin ng mga nagiging trainings natin. So minimal na lang yung nagiging review nila sa ating InfoHub. At ang kagandahan doon, nagiging gabay nila yung mga materials sa InfoHub para makapagbigay rin ng kaalaman sa ibang mga kasama nila na operators at farmers din. So nakakatuwa talaga na pagdating sa farmer cooperatives and associations, malaking tulong ang naibibigay ng ating InfoHub. Refresher course siya, Yes, no, partner? Tama. Talagang magiging equip muna, 'di ba? Yung mga young farmers natin na kumbaga salin-salin na din kasi yan 'di ba? At mahalaga na yun nga, Miss Jo, sabi mo, hindi lang basta siyang corner. May kwarto na sila na pwede ng seminar, trainings, meetings. Ayan. So, napakagandang project ng RCEP itong InfoHub. Phase 1 pa lang yan, Yes, partner? oo. Sa phase 2 po, maghanda po tayo. Kasi At dadami pa. Marami pa. Kumbaga, lalawak pa yung Full- magiging established ng RCEP InfoHub. Full-blown. Yan, partner. Tama. Yeah. So, Miss Jo, baka meron ka naman gustong i-share sa amin na kahit lang, minimal na kumbaga parang mga experience mo, ganon. Kasi lagi kang umaalis. In establishing InfoHub. Yes, yan. oo. Oo. Ano ba yung mga memorable experiences mo? Sa atin sa InfoHub, kasi talagang pinupuntahan natin yung mga opisina ng mga kooperatiba. Kung sila ay nasa gitnang kabukiran, ay puntahan natin sila. Meron tayong naging experience na dito lamang, kapitbahay lang natin sa La Union, na kinakailangan mo, noong medyo mataas ang tubig sa ilog, talagang tatawid ka sa ilog, sakay ka doon ng rocket. Oo, rocket ang tawag nila sa balsa. So yung experience natin na kinakailangan natin isakay sa balsa yung ating mga reading materials para maidala natin sa co-op. At ang nakakatuwa doon, yung kooperatiba na ito, si Halog West Producers Cooperative, ang init ng pagtanggap nila kasi nga sinasabi nila na karamihan ng intervention, sila yung pupunta rin sa medyo komportable yung mga bisita nila. Pero nakakatuwa na may mga miyembro na ng DA family na pumupunta mismo sa kanilang opisina. At sumasakay ng racket para mapuntahan sila mismo. So, yung isa sa mga experience natin, na-try na rin natin na magbuwis buhay sa ating InfoHub upang madala lamang natin ang ating mga reading materials at TV. So, yun talaga yung isa sa mga kinakailangan na buo yung loob natin, na pupuntahan natin talaga sila. At ang ganda rin ng pagtanggap ng mga farmers natin sa InfoHub kasi nga para din sila nakatanggap ng 4-wheel tractor at rice combine harvester pagka nagpupunta tayo sa kanila. Dahil yung mismong malaking bagay na mapuntahan natin sila mismo. Kaya parang naranasan ko na rin kung paano maging extension worker. Actually, extension work na natin ito, na talagang pinupuntahan natin sila mismo. Isang malaking bagay yun na nai-introduce natin ng maayos yung proyekto at meron tayong intervention talaga sa kanila na makakatulong sa kanila sa pagsasaka at sa pagiging mechanized ng ating farming. Dahil syempre nga sinasabi rin natin na ang lagi kong tagline, pagka sa RCEP, ang magtanim, kung dati sabi sa kanta, ang magtanim ay hindi biro, laging maghapong Nakayuko? nakayuko. O, diba? May pakis pa si Miss Jo. Oo, yun yung natin, yun yung laging tagline natin kapag nagpupunta tayo. Kung sa RCEP, hindi na nakayuko, nakaupo na lang sa makinarya, di ba? Hindi mo na kailangang maghapon nakayuko na naka-bend yung ating likod, masakit daw sa likod. Ngayon nakaupo na lamang sa makinarya. So yun yung lagi nating kampanya sa paggamit ng mga makinarya sa RCEP. At itong dala-dala natin sa kanila, yung pagdala natin ng InfoHub ay isa sa mga pangsuporta sa ating RCEP mechanization program. Yan. Ang ganda na mainit yung pagtanggap sa atin, na parang kahit nahihirapan tayo, parang napapawi yung biyahe mo. Ganon, di ba, Miss Jo? Parang pagdating mo doon na mainit yung pagtanggap nila sa'yo. Ayan, so, ayun. So, sabi sa'yo, partner, napakaraming experiences niyan pagdating sa fieldwork. Kaya hindi na natin siya nakakasama. Ayan, yes. So, syempre, maraming salamat sa mga impormasyon na hatid sa atin ni Miss Jo mula sa Applied Communication Division, ang may hawak ng proyekto ng RCEP InfoHub. Ayan. So, sana po nakapag-take down notes kayo sa may mga interesado na
sumite sa atin ng application para sa RCEF. Ayan. So, wag po muna tayong aalis, syempre, mga Karadyo Agri, at atin po munang panoorin ang boses ng magsasaka. Ako po si Robin Bautista po ng bayan po ng Guimba, sa kaluwayan pong Pangulo ng North Guimba Farmers Irrigators Association. Kami po ay nakatanggap na po ng mga makinarya dito po sa Philmec, 2 4-wheel tractor, isang combine harvester, isang rice seeder, at napakalaking tulong po yung mga naibigay na makinarya doon po sa aming samahan, sapagkat ayun po ay tulong sa mga, lalo na po yung mga maliliit na magsasaka, napakaganda po pakinabang doon sa aming asosasyon. At sasalamatan din po namin yung lalong-lalo na po yung ating Committee on Agriculture, si Ma'am Cynthia Villar, ganoon din po ang ating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos. Sana po ay tuloy-tuloy po yung programa ng ating pamahalaan, lalo na po sa Philmec, lumawig pa yung kanilang pagtulong, lalo-lalo na sa mga magsasaka. Maraming salamat. At yan ang ating mga beneficiaries na nakatanggap ng makinarya mula sa Guimba, Nueva Ecija. Nawa po ay makatulong po ang mga makinaryang ito upang mapataas po ang inyong ani at kita. Ayan. So, syempre, babati muna ulit tayo sa ating mga Facebook Live viewers at ating mga tagapakinig sa Radyo Agri 90.1 FM. Ayan, so, from ulit sa ating DA Philmec Facebook page. Ayan, good morning po kay Sir Isidro Baroa from Bangbang Farmers Association, Panay, Capiz. Good morning po. At good morning din po kay Sir Reynante Rabano from Catanwan, Quezon. Ayan. Siyempre, dumako naman tayo sa ating Radyo Agri Facebook page, ano? Ayan, kay Sir Elmer Borromeo. Good morning, everyone. Ayan, kay Sir Edgar Amores. Good morning po, RCEF, gabay sa aming pagsasaka. Maraming salamat. From Nueva Ecija, Maunlad na Pinas Agriculture Cooperative. Ayan. Maraming salamat din po, sir, sa patuloy na pagtangkilik kay RCEF. Kay RCEF program. At syempre sa ating RCEF Extension Facebook page, kay Ma'am Irma Bacolod Amerna, watching from Santa Rosa City of Laguna. Ayan. Good morning po. At yan, syempre, baka last natin kay Miss Jo. I-shout out, pasalamatan. Baka may magtampo, Miss Jo. So, wala ka dapat kalimutan. Shout out daw po from Applied Communication Division po. Shout out po kay Miss Pia and Sir Carl. Shout out po kina Sir Jet, kay Ate Jonah, kina Mai, kay Akin, kay Audrey, kay CJ, kay Ate Tin, kay Mars Lloyd, and kay Aisa. Si Dos, baka magtampo. Akala ko makakalimutan mo si... Good morning po, shoutout po, and happy viewing, happy pakikinig po sa inyo. At sa iba pa po mga Philmec friends po natin na hindi ko nabanggit, shoutout po sa inyo. Huwag po kayong magalit sa akin, ha? Ayan, so dito po nagtatapos ang ating episode tungkol sa RCEF Info Hub. Ayan. So, lagi po sana kayong tumutok at makinig at maging updated sa RCEF Mechanization Program. Hanggang sa susunod po muli, ako po si Carl. At ako naman po si Pia. Lagi pong tatandaan na sa RCEF Mechanization Program ng Philmec ay may makinarya kang maaasahan. Ayan, ito ang usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Bye-bye po! Bye-bye po!